Isang malungkot na balita ang bumungad sa mundo. Ang pagpanaw ng kinilalang The People's Pope na si Jorge Mario Bergoglio o mas kilala sa tawag na Pope Francis. Kaya naman kasunod nito, kabi-kabila na rin naman naging haka-haka kung sino nga bang susunod na hahalili sa upuan ni San Pedro sa Vatican. Kilala ang Santo Papa bilang pinakamataas na opisyal ng simbahang Katolika na mayroong mahigit 1.4 bilyong tagasunod mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman hindi rin birong pagpili ng bago nitong leader. Yan ang tinatawag na Papal Conclave kung saan nagtitipon-tipon ang lahat ng aktibong kardinal mula sa iba't ibang bansa upang magsagawa ng eleksyon para hirangin ang susunod na Santo Papa. Tanging ang mga kardinal lamang ang may kakayahan na makasama sa Papal Conclave at sa kanila lamang din mismo pipiliin na maaaring iluklok sa pwesto. Kinakailangan makalikom ng 2/3 ng kabuang boto ang kardinal na nais ihalili at kung mapigo ay kailangan muling umulit ng panibagong botohan. Samantala, para naman sa mga mananampalataya na nag-aabang ng resulta, dito nila inaabangan ang usok na magmumula sa chimney ng Sistine Chapel kung saan nagaganap ang conclave. Itim na usok kapag bigo ang naging rounds ng halalan at puti naman kapag may napili na ang mga kardinal ng bago nilang Santo Papa. At pagkatapos nito, ay dito na natin maririnig ang mga salitang na ang ibig sabihin ay we have a new Pope. Nasa desisyon naman ng hihiranging Santo Papa kung anong pangalan ng santo ang kanyang gagamitin at paano ito tatawagin ng mga tao. Sa kasalukuyan, si Pope Francis ay ika-266 Pope ng Simbahang Katolika at kauna-unahan na nagmula sa South America. Habang sina Cardinal Tagle, Cardinal Ambo at Cardinal Advincula, ang mga Pilipinong kardinal ang dadalo sa nasabing Papal Conclave sa Vatican. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.